Sitwasyon at assistance naman para sa kalusugan sa mga apektadong lugar at evacuation shelter. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asek Albert, magandang tanghali. Magandang tanghali, Asek Zoe, Commissioner Romeo. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, unahin na po natin yung pamamahagi po ng gamot. Ilan po sa kabuuang 31 million pesos na halaga ng gamot ang aktual nang naipamahagi sa mga rehiyong apektado ng bagyo at habagat? At ano-anong klaseng mga gamot ito? Yes, Asek Joey, no? Yan po nga 31 million. Yung eksaktong tala ay inaantay po namin yung feedback. Pero pwede po magbigay ng ating assurances na kasama po dyan yung doxycycline at saka yung tinatawag po na Campolas, yung mga antibiotic, yung C tsaka yung A. And then yung M is mefenamic acid, yung P is paracetamol, yung O is orisol. Meron tayong Lagundi, that's letter L. Tapos meron rin po tayong yung mga skin ointments, yung ating letter S. Asek Albert, paano po tinutukoy ng DOH kung aling lugar ang mauunang padalahan ng gamot at supply sa panahon ng emergency? Actually, Commissioner, naka-pre-position po yan, no? Depende po sa ating mga lugar. Kapag nakakuha po tayo ng information, halimbawa sa Pag-asa, kung ano yung mga typhoon path, yung mga dadaanan ng ating bagyo, kung ito po yung mga bagyo, nire-reallocate natin, ginagalaw po ng ating mga Department of Health offices yung takbo ng mga gamot. Maaari rin po dinideploy na, pag sinabi hong deploy, binibigay na po sa LGU bago pa man tumama yung ating sakuna para sigurado na may magagamit na kapag katulad ngayon sa ating Region 4A, ongoing na po yung mga evacuation centers, may gamot po na naroon sa kanila. Asek Albert, doon po sa naka-standby na supply na hindi pa nade-deploy, saan po naka-imbak ito? I understand meron po tayong 180 million na halaga ng emergency medicines na hindi pa po dinideploy. Saan po ito naka-imbak at madali ba itong ma-access sakaling kailanganin? Yes, Asek Joey, yan po 180 million na standby natin. Nakalagay po yan sa mga DOH regional offices nationwide. Naka-standby po yan. Bakit po naka-standby? Kasi nakita natin, no, bago-bago yung panahon. 3 na ngayon ng ating binabantayan. Meron pa yung Fujiwara effect. So in other words, hindi magandang nakalagay sa isang lugar lamang yung mga supplies natin. Mahalagang meron tayong pwedeng pagkikitan sa mga ibang lugar kung kinakailangan para hindi tayo magkakaroon ng para bang pagkawala ng mga gamot kung lahat sila ay nasa isang lugar at tatamaan yon ng sakuna. Asek, kamusta din para naman sa mga non-medicine emergency supplies? Ilang hygiene kits, chlorine tablets at lalagyan ng inuming tubig ang nakahanda at saan po ito nakaimbak? May mga napamahagi na din po ba nito? Commissioner, kasama po dun sa total number natin na yung sa 31 na naka-deploy na at saka dun sa 180 ang standby, yung mga commodities tulad ng ating sa water and sanitation, meron tayong mga jerry can, yung mga lalagyan po ng tubig inumin. Meron tayong troclosan sodium. Ito po yung ating mga chlorine tablets na ginagamit natin kung tayo po ay mag-sterilize ng tubig para siguraduhin na ito ay ligtas sa inumin. Meron rin po tayo mga breastfeeding kits na pwede nating ibigay sa mga nanay kasi tuloy pa rin po ang ating breastfeeding kahit po nasa evacuation centers tayo. Breast milk is still best for babies. Ayan, nabanggit nyo, Asek Albert, yung breastfeeding. So, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa mga LGU para sa distribution ng breastfeeding kits sa mga nanay sa evacuation center? Yes, Asek Joey, patuloy po ito, no? At sa pakikipag-ugnayan po natin sa LGUs, kami po ay natutuwa sa practices po ngayon. Pag nakita ho kayo sa mga evacuation centers, very organized po. Sa mga nirondahan namin ni Secretary Ted kahapon sa Las Piñas, sa Pasig, mayami up ng konti, iroronda rin ng Secretary of Health dito naman sa siyudad ng Maynila. Nakikita po namin na either sa mga kwarto ng paaralan or kung nasa gymnasium po, ang kakakibat namin ng DSWD, meron po mga cubicle, mga privacy, baga nakaset up po para may mga harang
para pag ang ating mga nanay ay magpapa-breastfeed, hindi po nakabalandra sa buong madla ang lahat po. So meron pa rin privacy para dun sa nanay, saka para dun sa baby, syempre nag-breastfeed. Napopromote pa rin natin ito. Asek, nabanggit nyo na nag-iikot kayo, no? Sa pag-iikot nito, sa pag-iikot ninyo sa mga evacuation shelters, ano po ang kalagayan ng mga kalusugan ng mga evacuees sa ngayon at ano po yung mga sakit na naitala? Commissioner, karamihan po ng naitatala namin na sakit ay minor lamang, mga ubo at sipon or yung mga tinatawag natin na upper respiratory tract infections. Dala na rin po ng siguro kairita ng ating lalamunan or ng ating ilong dahil pabago-bago yung panahon. Pero wala naman po tayong natatala, awan ng Diyos na mas malala pa doon. Kahit naka-standby naman po at ready ang ating mga doktor at nurse sa ating mga health center. Sa katunayan, nakatingin po ngayon sa datos, meron tayong 1,184 na human resources for health. Ito po yung mga doktor at mga nurse na nakadeploy sa Ilocos, sa Central Luzon, sa Mimaropa, sa Bicol at sa Metro Manila. Maaaring mas mataas po ang numero dahil ito pa lamang po yung dumadating sa amin na preliminary numbers. Asek Albert, dun sa listahan mo ng mga gamot kanina, yung D ay doxycycline. So, sino ba yung mga pwedeng uminom ng doxycycline? Sino yung dapat magbigay sa kanila nito? At dun sa distribution naman, ano yung mga rehiyon yung pinaka-nangailangan ng doxycycline? Yes, Asek Joey, buti na tanong mo yan, no? Kailangan linawin natin sa ating mga kababayan, ang doxycycline po ay isang antibiotic. Bagamat ito ay madaling makuha at libre at available sa ating mga government health centers, ayaw natin pong iniinom ito na parang anting-anting. Hindi po yan ganyan. Hindi po yan pre-exposure prophylaxis. Yan po ay post-exposure prophylaxis at kailangan po ay merong reseta ng doktor. Tatlo po ang pwedeng kategorya ng isang pasyente. Pwedeng low risk, pwedeng medium risk, pwedeng high risk. Yung low risk nga po, pagka nakita ng doktor na hindi naman kailangan ng doxycycline, baka hindi na po bigyan. Importante yun na makita ng doktor kasi kung merong sugat, nag-iiba ho yung dosage. Pwede maging isang beses isang araw mula sa 3 hanggang 5 araw. Kapag nag-high risk naman po yan, katulad po ng ating mga reporters or yung ating mga rescuers na madalas nakababad sa tubig baha dahil sa kanilang trabaho or dun sa mga nakatira sa mga lugar na hindi buwababa kagad yung tubig, maaaring once a week binibigyan sila ng doxycycline. Ayaw po natin ng basta-basta umiinom ng doxycycline kasi yung antibiotic resistance ang ating iniiwasan. Yes, para naman dun sa tuloy-tuloy na operasyon at serbisyo ng mga DOH-operated hospitals, paano po sinisigurado ng ahensya na hindi mawawalan ng supply ng kuryente sa mga ospital na ito? Yes, Commissioner, magandang tanong po yan. No? Kahapon po, nagpunta kami sa East Avenue. Ngayon po, kasalukuyan po yung nasa Tondo Medical Center po ako. At marami po tayong mga ibang ospital ng Department of Health, nasa mga 86 or 87 po nationwide. Meron po tayong mga standby power generators, mga genset po. Sa East Avenue, kung di ako nagkakamali, hindi nga generator lang. Ang termino na ginamit ng ating medical center, chief power plant. Parang may maliit silang planta ng kuryente doon, 3 or 4 yata sa East Avenue. Pati po yung mga ibang DOH hospitals, yung mga standby power sources po yan. And then, ang dagdag pa ho dyan, meron tayong tinatawag na redundancy sa pakikipagtulungan natin sa Department of Energy kay Secretary Sharon Garin. Meron pong usapan na kasunduan si Secretary Garin at si Secretary Herbosa na kapag nag-fail yung power plants ng mga ospital, papasok po yung Department of Energy. Meron rin po silang mga pwedeng ipahiram ng mga power sources apart from coordinating with Meralco in Metro Manila or yung sa mga electric cooperatives sa ibang bahagi ng bansa para mabilis na magkaroon ng kuryente. Kasi priority po ng Pangulo ang mga ospital para wag mawalan ng kuryente. Doon naman, Asek Albert, sa surge capacity ng mga ospital, meron ba nakalatag na contingency plans para sa mass casualty or multiple emergencies, lalo na sa panahon ng kalamidad?
Yes, Asek Joey, kasama po yan sa regular planning ng ating mga ospital, yung tinatawag po na surge capacity. Kapag sinabi pong surge capacity, kunyari po, kung dati ay hanggang 100 beds lang ang ospital, meron po yung allowance na pwedeng tumaas by 10 to 20%, 10 or 20 additional beds. Depende po sa layout ng ospital. Halimbawa po, yung National Kidney and Transplant Institute, kung kailangan po magdagdag ng mga kama para sa peritoneal dialysis, iba ho yan sa hemodialysis, no? Pero ginagamit rin po yan laban sa leptospirosis. Handa po yung ospital. Pati yung ating East Avenue Medical Center, handa po yung kanilang lobby na malaki. Dito po sa Tondo, meron po silang auditorium ngayon na nakikita ko ngayon kung saan ako nakatayo. Saan pwede maglagay ng mga kama kung kailangan po. Sa Makatwid, Asek Joey, Commissioner Romeo, ang ating mga DOH hospitals ay hindi tatanggi at handang tumanggap ng pasyente kung kailangan po. Okay. Paano naman po pinapangalagaan ng DOH ang kapakanan ng mga health workers na apektado rin ng bagyo pero patuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko? Salamat sa tanong na yan, Commissioner Romeo. No? Totoo po yan, hindi lamang po yung pasyente yung kailangan alagaan. Yun mismong mga gumagamot po ay kailangan alagaan rin. So sinisigurado po ng ating kagawaran ng DOH ang proper rotation ng personnel. Kasama rin po naman yan sa training namin mga doktor. Ito po talaga yung tungkulin. Ano? Alam po ng mga doktor yan. Pero meron kaming proper working hours and rotation. Pinapahinga rin po natin para dun sa mga ospital na malalaki, meron po mga dormitory. May mga tulugan na malinis na kapag naka-off duty po ang mga health workers, sila po ay pwedeng magpahinga, pinapakain po ng husto, pinapatulog, para nakakapahinga po, para ready again pagdating ng kanilang duty shift. Asek Albert, may anunsyo na raw po ang DOH tungkol sa price freeze ng mga gamot. Ano po yung anunsyong ito? Yes, Asek Joey, meron tayong price freeze sa 148 na mga gamot. Yan po ay ang mga antibiotic, mga antihypertensive, gamot yan. Yan po ay galing na rin sa Declaration of State of Calamity. Meron kasi tayong batas na kapag, or polisiya, na kapag ang isang lugar ay nagkaroon ng state of calamity, automatic po naka-price freeze. Hindi pwedeng magdagdag ng presyo ang mga butika doon sa mga gamot na nakalista. Kung di po nagkakamali, yan po ay nakapost na rin sa Facebook ng Department of Health. Meron tayong QR code doon at yung mga suggested retail price ng mga gamot na ito, hindi po pwedeng tumaas. Kapag may lumampas po doon sa presyo na yon, mangyaring paka-report lamang po sa Department of Trade and Industry or sa ating DOH Food and Drug Administration. Alright, maraming salamat sa iyong oras as always. Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Thank you, Asek.